the Christ my Lord, the only way to meet my God. Jesus is the Christ my Lord, He washed away my sins for me. Jesus is the Christ my Lord, the darkness crumbles at His name. Jesus is the Christ my Lord, King of kings I will proclaim. Jesus is Christ. Mga anak ng Diyos na puspos ng Ebanghelyo at namumuhay sa kagalakan nito. Kapag lumabas ang isang maruming espiritu sa isang tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng mapagpapahingahan. Pero wala itong makita, kaya sinasabi nito, "Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan." Pagdating nito, nakita nitong malinis na at maayos ang bahay. Kaya umaalis ito at nagsasama ng 7 pang espiritong mas masasama kaysa sa kanya. Pagkatapos, pumapasok sila at doon naninirahan. Kaya ang kalagayan ng taong iyon ay mas malala pa kaysa nung una. Lucas 11:24 hanggang 26. Kumusta mga minamahal nating remnants kay Kristo? Noong nakaraang linggo, sa bawat paghinga ba ninyo ay humingi kayo, naghanap at kumatok para sa banal na espiritu? Namuhay ba kayo na tinatamasa ang kaharian ng Diyos? Ngayon ay masayang linggo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na araw ng pagsamba na ibinukod niya mula sa lahat ng ibang araw. Ngayon, pumasok tayo sa salita ng Diyos. Maraming tao ang nagtipon sa kinaroroonan ni Jesus. May mga taong nagdala sa kanya ng isang lalaki. Ngunit, ang lalaking iyon ay hindi makapagsalita dahil sinasapian siya ng demonyo. Nang makita ni Jesus ang lalaking pipe, iniutos niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, "Ikaw na maruming espiritu na nagiging dahilan upang hindi siya makapagsalita, lumabas ka!" Sa utos ni Jesus, agad na lumabas ang demonyong matagal nang nagpapahirap sa lalaki. Pagkatapos, himalang nabuksan ang bibig ng lalaki at nakapagsalita siya. Nang makita ng mga tao ang kamangha-manghang himalang ginawa ni Jesus, namangha silang lahat at nagsabi, "Napakadakila! Diyos ang gumawa nito." Ngunit, labis na nagalit ang mga Pariseyo. Puno kasi ng kawalan ng pananampalataya at pag-aalinlangan sa Diyos ang kanilang mga puso. Kaya kinutya nila si Jesus at sinabi, Hindi ba pinalayas niya ang mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo?" May iba namang nagsabi, "Jesus, ipakita mo pa sa amin ang isa pang kamangha-manghang himala." Ngunit, alam ni Jesus ang lahat ng nasa kanilang isip, kaya sinabi niya, "Ang bawat kahariang naglalaban-laban sa loob nito ay babagsak, at ang sambahayang nag-aaway-away ay hindi magtatagal. Kung pinalayas ni Satanas si Satanas, paano mananatili ang kanyang kaharian? Ngunit kung pinalayas ko ang mga demonyo sa pamamagitan ng banal na espiritu ng Diyos, nangahulugan nitong dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos." Pagkatapos, upang mas madali nating maunawaan, nagkwento si Jesus tungkol sa malakas na tao at sa mas malakas na tao. Sinabi niya, kapag ang isang malakas na tao na may dalang espada at kalasag ay nagbabantay sa kanyang bahay, walang sinumang makaaagaw ng kanyang mga ari-arian. Ngunit, ano ang mangyayari kung may dumating na isang mas malakas kaysa sa kanya? Aagawin nito ang lahat ng sandatang kanyang pinagkakatiwalaan at tatalunin siya. Ano ang ibig sabihin ng talinghagang ito na itinuro ni Jesus tungkol sa malakas na tao at sa mas malakas na tao? Ibig sabihin nito, ang bawat taong isinilang na may orihinal na kasalanan matapos lumayo sa Diyos ay may malakas na kaaway na tinatawag na dyablo.
Siya ang nagnanais magnakaw, pumatay at sumira sa ating kaluluwa. Ngunit, sa sarili nating lakas, hindi natin kayang talunin ng dyablo. Kaya naman, kailangan nating makasama ang mas malakas, si Hesukristo, ang hari ng mga hari na dumurog sa ulo ni Satanas. Kung wala si Kristo sa ating puso, maaaring papasok muli ang masasamang espiritu at sisirain tayo. Pagkatapos ay nagkwento pa si Jesus ng isa pang talinghaga. Iniligtas tayo ni Jesucristo at tinapos niya ang lahat ng ating mga problema. Pinalayas niya ang dyablo at naging malinis ang silid ng ating puso. Ngunit may isang napakahalagang lihim. Ang maruming espiritong umalis ay naglibot upang maghanap ng mapagpapahingahan. Ngunit wala itong nakita, kaya sinabi nito, "Babalik na lang ako sa dati kong bahay," at bumalik ang maruming espiritu. Pagdating nito, nakita nitong malinis na ang silid ng puso at maayos na ang lahat. Ngunit wala pa ring naninirahan doon. Walang laman ang puso, kaya natuwa ang masamang espiritu. Nagsama pa ito ng 7 espiritong mas masasama kaysa sa kanya at pumasok silang lahat upang doon manirahan. Ano kaya ang nangyari sa taong iyon? Sinabi ni Jesus na mas lalo pang nasaktan, nalungkot at naghirap ang taong iyon kaysa noong una. Kaya huwag isipin na ayos na ang lahat dahil lamang nalutas ang isang problema. Dahil sa orihinal na kasalanan sa Genesis 3 na puno ng kaguluhan, kawalan ng pag-asa at kadiliman ng ating mga puso, kung hahayaan nating manatiling walang laman ang ating puso, maaaring bumalik ang masamang espiritu, kasama ang mas marami pang masasamang espiritu. Kaya mahalagang mapuno ang ating mga puso ng mga bagay na mula sa Diyos, si Jesucristo, ang Mesyas, ang binhinang babae na ipinangako sa Genesis 3:15. Genesis 3:15. Ang binhinang babae si Hesukristo, ang ulo ni Satanas dinurog at tuluyang winasak. Yap! Kung gayon, sino si Jesucristo, ang Mesyas, ang binhinang babae na ipinangako ng Diyos sa Genesis 3:15? Siya ang tunay na hari na tumalo sa dyablo at naparito upang lutasin ang lahat ng problema ng sangkatauhan na lumayo sa Diyos at nabihag ng kapangyarihan ng kasalanan. Siya ang tunay na pari na nag-alis ng lahat ng ating kasalanan at sumpa sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Siya rin ang tunay na propeta na muling nagbukas ng daan upang makabalik tayo sa Diyos. Si Jesucristo, ang Diyos na manilikha na naging tao at naparito sa mundong ito. Kung tinanggap na natin si Jesucristo ng Genesis 3:15 bilang ating Panginoon, kailangan nating gamitin araw-araw ang 3 lihim na sandata na nagbibigay buhay sa atin. Ang unang sandata ay ito. Punuin natin ang ating pusong walang laman ng si Jesus ang Kristo. Kapag masakit ang iyong katawan, kapag malungkot o nasasaktan ang iyong puso, o kapag nanghihina ang iyong spirito, tawagin mo lamang ang pangalang si Jesus ang Kristo at matatapos ang lahat ng problema. Alam ba ninyo kung bakit? Dahil si Jesucristo ang lumutas ng lahat ng ating problema sa pamamagitan ng kanyang krus. Ang ikalawang sandata ay ito. Makinig araw-araw sa salita ng Diyos. Hawakan ng kanyang salita at manalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang salitang nagkatawang tao at nanatiling kasama natin. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng lakas upang maranasan ang kaharian ng Diyos. At ang ikatlong sandata ay ito. Mamuhay bilang alagad na buong tapang na nagbabahagi ng ebanghelyo sa mga kaibigang hindi pa nakakilala na si Jesus ang Kristo. Kapag namuhay tayo ng ganito, mawawala ang nakakatakot na sakit ng kawalan ng pananampalataya sa ating puso. Kaya dapat nating punuin ang ating puso ng ebanghelyo ni Jesucristo at wala ng iba.
Sabay-sabay nating ipahayag ang 7-second miracle. Si Jesus ang Kristo. Tayo ay anak ng Diyos. Ang lahat ng mga problema ay tapos na. Diablo, umalis ka. Kapuspusan ng banal na espiritu, pag-ebanghelyo sa Pilipinas at sa buong mundo. Merry Christmas! Kapag araw-araw itong ipinapahayag ng mga kahangahangang remnants ng Diyos, mapupuno sila ng tunay na kagalakan. Magiging ilaw at asin ng mundo sila at may papahayag nila sa lahat ng kanilang mga kaibigan sa buong mundo na si Jesus ang Kristo. Kaya sa linggong ito, punuin natin ang ating puso ng si Jesus ang Kristo upang walang pagkakataong makapasok ang dyablo. Mga taong nagtatagumpay sa espiritual na pakikipaglaban, laban sa sarili, sa sanlibutan at kay Satanas. Buhay na Diyos, maraming salamat po dahil ginawa ninyo akong inyong anak, na araw-araw na pinupuno ang aking puso ng Ebanghelyo ng Genesis 3:15, si Jesus ang Kristo, at namumuhay na tinatamasa ang Ebanghelyo. Huwag ninyong hayaang magkaroon ng puwang sa aking puso si Satanas na nagdadala ng kaguluhan, kawalan ng laman at kadiliman. Ngayon, sa kapangyarihan ni Jesucristo, ang pinakamakapangyarihang hari ng mga hari, tulungan ninyo akong magtagumpay sa espiritual na pakikipaglaban sa pamamagitan ng paggapos at pagpapalayas kay Satanas at sa dyablo. Tulungan ninyo akong lumago bilang ilaw at asin ng mundo na tutupad sa pangarap ng pag-ebanghelyo sa buong mundo. Nanalangin ako sa pangalan ni Jesucristo. Amen.